Ano ba yan? Paulit-ulit na lang ang ulam. Ayoko na nito. Hay nako, tiisin mo na yan. Maraming bata dyan ang walang makain. Maging kontento ka na lang sa nasa hapagkainan. Isang katagang palagi nating naririnig sa ating mga magulang. Minsan, akala natin ay panakot lamang ito. Ngunit, ito ay isang issue na dapat nating tutukan. Ang Pilipinas, isang bansang kilala sa kagandahan ng kalikasan at kultura nito. Ngunit, sa likod ng mga ngiti at masayang musika, may isang mapait na katotohanan na nagkukubli, ang kahirapan. Halos 10% ng populasyon ang nabubuhay sa ilalim ng linya ng kahirapan. Ibig sabihin, hindi nila kayang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at edukasyon. Ang kahirapan ay isa sa mga malalaking balakid na kinakaharap ng mga Pilipino. Isang problemang tila walang katapusan at hindi pa rin nalulutas. Isa sa mga sanhi nito ay ang mababang antas ng edukasyon. Bukod dito, ang pamamalakad ng ating gobyerno ay may malaking ambag din sa kahirapan sa ating bansa. Sa madaling salita, ang kakulangan ng pagkilos ng gobyerno upang tulungan ang mga Pilipino na makaahon sa kahirapan ay isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas ang problemang ito. Bigyan ng pagkakataon ang mga bata sa edukasyon. Ito ang susi sa pag-unlad. Pagtutulungan, sama-samang pagkilos para sa pagbabago. Ang pag-asa ay nasa ating mga kamay. Pagpapabuti ng infrastruktura para sa pag-unlad ng ekonomiya. Pagsasama sa pananalapi, bigyan access ang lahat sa mga serbisyong pinansyal. Matatag na pagsasaka. Suportahan ang mga lokal na magsasaka gamit ang makabagong teknolohiya. Mabuting pamamahala, isang transparent at responsableng gobyerno sa paggamit ng pondo ng bayan. Lumikha ng mga oportunidad sa trabaho para sa lahat. Bigyan sila ng desenteng sahod at trabaho. Pagpapalakas ng komunidad, suportahan ng mga lokal na proyekto. Wakasan ang kahirapan, simula ng pag-asa, tulungan natin ang isa't isa.